Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is again your registered social worker, Micah Disalan Yasin. So ngayon naman ang pag-uusapan natin is about casework 2.0. Kasi may nagawa na akong casework, diba nung una? Ayokong malito kayo. So, eto yung casework natin 2.0. So, please follow me on my YouTube kung sa TikTok ko man to ma-upload at MyCarSWN kung sa YouTube ko man to ma-upload. Same lang din yung name ko. Same lang din sila ng profile. So, without further ado, let's now proceed on our first slide. So, pinakaunang slide natin is yung 4 na components of social work practice. So, ito yung tinatawag nating 4Ps sa social work. So, kung hindi nyo pa to alam, iba to sa 4Ps na Pantawid Pamilyang Pilipino program. Iba yon. Kasi yung 4Ps na yon is program siya ng DSWD. Itong 4Ps na sinasabi ko is ito yung components niya. So, pag sinabi nating components yan yung tinatawag nating person, P, problem, P, place, P again, and process, P. So, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4. Kaya siya tinawag na 4Ps. Tayo dito sa pinakauna, person. So, pinakaunang P natin is person daw. So, ano ba yung person? Sila yung client natin. Ano yung client? Sila yung kinikater natin. Sila yung tinutulungan ng social workers. Yun, person. Sila yung tao. Okay? I think very understandable. Person, client, tao. Siya yung tao. Siya yung taong tinutulungan natin. Siya yung client natin. Okay? Sige. Problem naman. Pangalawang P. Ano yung problem daw? Problem is yan yung need or anong kailangan ng client natin. Kung ito yung client, ano yung kailangan ng client natin? Ano yung maitutulong natin sa client natin? Base doon sa problema niya. 'Di ba? Kasi 'di ba pupunta yung client natin sa atin kasi may kailangan sila. So, pag sinabing problem, need, kailangan. Okay? 'Di ba? Very understandable. Next naman, place. Ano ba yung usually na place na meron tayo dito sa social work? Yung mga agency. 'Di ba? Sila yung mga DSWD, yung mga non-government organization. Pag sinabi kong non-government organization, sila yung hindi nakabase doon sa funding ng government ha, kaya non-government. And then yung mga government organization, sila yung nakabase sa funding ng government. Ang mga government organization is for example, yung sa LGU, yung sa mga DSWD, ang mga NGO. Pag sinabi nating NGO kasi yan yung non-government organization, GO. GO, government organization, nakabase sila sa government, sa funding nila. NGO, hindi sila nakabase sa government, meaning sa mga private auspices yan sila. For example, sa amin, Save the Children, Action Against Hunger, sila yung mga NGO na alam natin. CFSI, yan. Place, yan yung agency. So, tatandaan nyo lang, place, saan? Sa agency. Okay? Process naman, pang-4. Ano ba yung proseso? Helping relationship, problem-solving process. So, ano ba yung tinatawag nating helping relationship? Di ba yan yung may 5, yung APIET, yung assessment, planning, intervention, or implementation, APIET, evaluation, and termination. Yan yung tinatawag nating helping relationship sa social work. And may tinatawag din tayong client-worker relationship o yung relationship ng kliyente at ng worker. Yan din yung problem-solving processes. So yun, yung tinatawag nating process. Paano? Eto, sino? Dito, ano? Dito namang sa place, saan? Yung process, paano? Diba? Oh. Very simple na yan siya. Sino yung taong yun? Sino the person? The client. Anong problema? Yung need nila. Saan nagte-take place? Sa agency. Anong process ba ang ginagawa or paano ginagawa yung process? Helping relationship or problem-solving process? Syaro pa din na ninyo masabtan or ewan ko na lang talaga kung hindi nyo pa ma-understand yung discussion na yan. Basta tatandaan nyo yung 4 na components ng social work practice, 4Ps yan, dire-diretso. Lumalabas sa board exam kung tinatanong nyo, yes, lumalabas siya. Okay? Proceed naman tayo sa isang slide.
Ito daw yung 3 steps or 3 steps paano natin madedefine yung isang problema. Paano ba natin nadedefine yung problema? Pinakaunang-una sa lahat, recognize the client's unmet needs. Or titingnan mo daw kung ano yung hindi pa nakuha ng client na kailangan niya. What the client lacks that is causing the problem. So ano daw yung kulang sa kliyente mo na nagkukos or nagiging reason kung bakit siya may problema. Okay? Pag nakita niyang recognize, titingnan mo, aalamin mo kung ano yung hindi pa nami-meet, unmet needs. Titingnan mo kung ano yung hindi pa nami-meet ng kliyente mo. Ganun lang kasimple. What the client lacks, kapag sinabi mong lacks, wala or kulang. 'Di ba? Kapag tinagalog mo yung lacks, wala or kulang na nagiging reason or causing the problem, na nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng problema yung client mo. Okay na. Pangalawa naman, identify or hahanapin or titingnan mo daw kung ano yung blocks, kung ano yung mga blocks to need fulfillment. So, aalamin mo daw ano yung may mga blocks na kulang siya. So, what prevents the client's need for being, kulang yan ng B, for being fulfilled? So, ano daw yung reason or ano yung hadlang, humahadlang, prevent? Ano yung humahadlang sa client's need or ano yung humahadlang sa kailangan ng problema? Ano yung humahadlang sa problema na kailangang masolusyonan para sa client natin na hindi pa na-fulfilled or hindi pa or kulang pa? Yun. Aalamin mo kung ano pa yung kulang sa client or ano pa yung kulang sa kailangan ng client. Yun lang naman ang number 2. Okay? Pag sinabi mong blocks, yan yung mga gap. Kung ano ba yung gap, kung saan ba ako nagkulang or ano ba yung kulang dito sa client kung bakit ganito yung problema niya. Para mga ganun. Okay? Number 3, determine client's capacity to change. Dapat mo daw alamin mo or tingnan mo, haalamin mo, determine kung ano yung capacity ng client or ano yung kakayanan ng client sa para makapagbago or magbago siya. Alamin mo kung ano yung kailangan ng client para mabago niya yung sitwasyon niya. So, isa na doon yung client strength. Ano ba yung strength ng client or saan ba siya more on malakas or saan ba strength niya, kumbaga saan siya pulido, ganon. Limitation, or saan naman siya ligwak, saan siya hindi nagpa-perform ng maayos, or ano yung mga limitation niya. For example, hindi siya makapag-work kasi wala siyang pinag-aralan, hindi siya makapag-work kasi pilay siya. And paano naman yun? Or hindi siya makapag-work kasi PWD siya or bulag siya. Paano siya mag-work? Yung strength naman, marunong siyang mag-drive. Okay, so pwede siya dito sa trabaho na to. Kung babae naman, marunong siyang magtahi. So pwede siya sa embroidery. Or kaya niyang isolve yung mga problema niya, pero hindi niya lang alam kung paano. So isa yun sa strength ng isang client. Motivation for change. Or ano nga ba yung nagmamotivate sa kanya para magbago siya? Ano yung mga reason na magmo-motivate sa kanya para mapabago niya yung sitwasyon niya. And also resistance to change. Ano din yung mga reason kung bakit ayaw niyang magbago or bakit parang hesitant siya na baguhin yung sitwasyon niya. May it be ayaw niyang mabunyag yung ginagawa ng asawa niya sa kanya. For example, binubugbog siya ng asawa niya. Ayaw niya kasi baka makulong yung asawa niya. So, ayaw niya talaga, resistant siya or hesitant. Pag sinabing hesitant, ayoko, hindi pwede kasi baka ganito ganyan yung mangyari or nag-iisip siya na baka pag ginawa ko to, mawala sa akin yung mga anak ko. Yun yung mga resistant to change, kaya ayaw niyang baguhin. Motivation naman, motivation niya, example, motivation niya yung pamilya niya para magbago siya. For example, nag-drug siya. And then, i-rehab siya, diba? And syempre, hahanapan mo siya ng motivation. Like, para sa pamilya ba niya? Or para kanino ka bumabangon? Para kanino ka magbabago? Motivated ka ba talaga o hindi? Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan. Proceed naman tayo dito sa the problem in 3 frame of reference. Okay? So, it's very important na alam nyo to kasi magagamit nyo to, I think, sa assessment
Oo, pag gumawa kayo ng case study, very important to. And I really hope na na-discuss na din sa inyo to kasi lumalabas din talaga to tayo sa board exam. Alam na alam ko yan. So, the problem in 3 frames of reference. Pinakauna, immediate problem. Immediate, yung pinaka-urgent. Ilagay nyo dyan, urgent, pinaka-importante. Immediate problem, the problem about which the client is most concerned. Immediate problem, yan yung unang-unang sasabihin sa'yo ng client. For example, binubugbog siya ng asawa niya, sasabihin niya sa'yo, Ma'am, kailangan ko na talagang umalis kasi binubugbog ako ng asawa ko. So, yun yung pinaka-immediate na problem. Kasi yun yung sinabi niya sa'yo at yun yung kinakatakutan niya. Okay? Then, this caused the current difficulty and in turn, the client perceived the need to help. Usually presenting problem but not all the time. So, eto daw din yung reason kung bakit daw currently na naghihirap yung client and sinasabi din ng client or piniperceive ng client yung pangangailangan niya ng tulong dahil doon sa immediate problem. Okay? Usually daw, yan yung presenting problem or yan yung sinasabi ng client sa atin, pinapresent niya, yan yung presenting problem, 'di ba? Pero hindi naman all the time. So, para mas mag-gets natin, punta tayo dito sa underlying problem. Underlying problem, kung meaning kung ito yung urgent problem, ito yung underlying problem, yung reason kung bakit nagkakaroon ng immediate problem. So dito, the overall situation created and tends to perpetuate the immediate problem. So, 'di ba, ang sabi ko kanina, urgent problem niya is kailangan niyang umalis kasi binubugbog siya ng asawa niya. So, kailangan mong tanungin, bakit ka ba binubugbog ng asawa mo? Underlying problem na 'yon. Okay? Kasi kailangan mong malaman kung anong reason, bakit kanya ba binubugbog, ma'am? Like, may gusto ba siya, hinihingi ba siya sa'yo, tapos ayaw mong ibigay, or nagagalit ba siya kasi nanlalalaki ka, or ano ba? Ano yung reason? Ano yung reason kung bakit ginagawa ng mister mo yung ganon sa'yo? Okay, yun yung underlying. Sige, dito tayo sa working problem naman. Working problem, these are contributory factors na nagsastand in a way both remedy and prevention and must be dealt with if change is to take place. So, ito yung working problem. Ito yung kailangan mong i-work out na problem. So, since may immediate problem ka na nga, urgent yan yung pinaka-importante. And nalaman mo yung reason kung bakit nagkakaroon ng urgent na problema or bakit ganon yung trato niya sa'yo. So, bigyan ko na lang kayo ng example dito sa immediate problem. Immediate problem, binubugbog ka everyday ng asawa mo. And then, underlying problem, kaya kanya binubugbog kasi wala siyang trabaho. Bakit wala siyang trabaho? Kasi lasinggero siya. So, pupunta na tayo dito sa working problem. So, ano yung problemang kailangan nating solusyonan? Ano yung problemang kailangan nating gawa ng paraan? Yun yung working problem. Kailangan gawa ng paraan. Doon sa lalaki, kailangan nating gawa ng paraan yung wala siyang trabaho at saka yung lasinggero siya. Yun yung working problem. Gagawan natin yun ng paraan. Working. Okay? And then, para naman doon sa babae, kailangan natin siyang bigyan ng mga psychological na pangangailangan kasi nga binubugbog siya, di ba? Traumatized siya. How about yung mga anak niya? Hindi ba sila natatraumatize? Natatraumatize, of course. So, kailangan din nila. And then, pwede ding malay mo, kaya sila away ng away kasi di ba walang trabaho yung mister niya, wala ding trabaho yung asawa niya kasi siya yung nag-aalaga sa mga bata. Pero yung asawa niya na babae, marunong naman siyang magtahi. So, pwede natin yun gawan ng paraan para makapacitate din natin yung kakayahan ng client natin doon sa mismong skills niya. And then, for example, yung asawa niya, wala nga siyang trabaho, lasinggero pa, pero marunong siyang mag-drive. Pwede siyang maging working problem. Pwede natin gawan ng paraan na magkaroon siya ng trabaho na pagdadrive or sa TESDA or ano ba yung pwede nating maitulong sa kanya. So, hindi muna natin i-discuss yun kasi nasa case study na yun. And hindi naman yun yung topic natin, okay? Basta yung immediate problem, yung pinaka-urgent na sinabi ng client, underlying problem, kung ano yung reason, kung bakit nagkakaroon siya ng ganong problema, ng immediate problem, anong reason. And then working problem, yan yung problemang kailangan nating solusyonan.
para ma-solve natin yung problema ng client natin. Okay? Based on the word itself, working. Sige. Proceed naman tayo dito. Ayan. Maraming nagre-request din ito ba? Genogram. Genogram versus EcoMap, pero yung EcoMap nasa next slide. So, dito muna tayo sa genogram. So, ano ba yung tinatawag nating genogram? Present, historical, and contemporary data on clients' interpersonal environment. Pag sinabi nating interpersonal environment, parang ganito lang. Tingnan nyo yan. Later na ha. Birth, family, birth, death, separation, mental illness, family, occupation. Mapapansin nyo dyan, nandyan. Divorce, tenuous stressful relationship, alcoholic, may pneumonia, sinong namatay, babae, lalaki, legend. Okay? Sige. Sinasabi din dito na yung genogram daw is kapareha siya ng family tree. Pero, yung family tree kasi, di ba, puno yon, sanga-sanga. Yun yung sa family tree. Yung genogram naman, iba siya kasi gumagamit siya ng line at saka symbol. Ito yung mga line at saka mga symbol na ginagamit niya. Parang yan, mga symbol yan. Na kapag ganyan yung nakita mo, may pneumonia. Kapag ganyan yung nakita mo, alcoholic. Kapag ganyan yung nakita mo, namatay. And then kapag yung female yung nakita mo, female yung ano niya, yan yung pangalan niya, may pangalan, and may mga guhit, may mga line. Kung ano yung relationship nila. For example, ito nag-divorce. Ito naman, may stressful relationship. Diba? And yung straight, meaning, okay yung relationship nila. Okay? Ito din, composition of one's family displays data on relationship among individual. So, meaning nito, di ba, nakalagay dito, Bragg Family Genogram. Ito daw, pamilya to nila Bragg. Okay? So, kung mapapansin nyo, Bobby Bragg, Vilma Bragg. And then, nanganak sila, si Charles Bragg. And then, biglang, asan na yun? Ito, nagkaroon siya ng tenuous relationship kay Marie. And then, nag-divorce sila ni Margaret. Parang mga ganun. Diba? And then, eto, biglang, nandito na naman si Charlie Bundrum and Abigail Hamilton. Silang dalawa, nanganak sila, eto yung mga anak nila. And then, yung mga anak nila, may isang babae, lalaki, then, hindi ko alam kung ano to. Tapos, biglang lalaki, babae. And then, yung dalawang yan, nagkaanak, eto na yung mga anak nila. O, diba? Makikita nyo talaga kung ano yung relationship ng isa't isa doon mismo sa pamilya. So, tandaan nyo, pag genogram, family history ng mga tao doon mismo sa family. Family history. Okay? Family history. Diba? Super makalat na talaga ang pagdidiscuss. So, family history, para daw siyang family tree, pero kaibahan niya sa family tree, hindi siya sanga-sanga. Even though para siyang sanga-sanga, hindi. Ang ginagamit niya, lines and symbol. Okay? So, I really hope na na-understand nyo tong genogram. Tandaan nyo lang, isang pamilya ang pinag-uusapan dito. Pamilya ni The Bragg, family, ganito, ganyan. Okay? Dito naman tayo sa EcoMap. So, kung mapapansin nyo dito sa EcoMap daw, from the word itself, mapa, na nagsasabi na yung major system that part of the family life and nature of family relationship with various system. So, kung yung genogram sa family lang nila, kung sino yung divorce, sino yung may pneumonia, sino yung lalaki, sino yung babae, sino yung ganito, ganyan, yung EcoMap, mas malaki na siya. Kung ito yung genogram, yung EcoMap, super laki. Kasi ecology na. Meaning, di ba sabi ko sa inyo, may na-discuss na ako, ecological perspective. Kapag ecology, mas malaki na yun compare sa genogram, EcoMap. Mapa na siya. So, personal and family relationship. May personal and family relationship din ito. Ayan. People group, pero dito may people, may group, may organization na, and also identify resources in the community. Hinahanap niya din daw or pinopoint out niya din yung mga resources or yung mga meron sa community. Sige.
may mga connection din siya, lines. 'Di ba same lang sila nung sa genogram. Para lang siyang family tree. Ito hindi siya mukhang family tree. May connection lang sila na line pero hindi siya mukhang family tree. Mas mukhang family tree yung sa genogram talaga. Solid thin line, meaning niya daw strong connection. Dotted lines, yung ganyan-ganyan. Tenuous connection or hindi masyadong close. Jog lines, stressful jog is ganyan ha. Baka sabihin nyo, anong line yan, te? Yan, jog lines, stressful or conflicted relationship. Okay? So, ayan. Tingin tayo dito. Di ba kung mapapansin nyo doon sa genogram, ang sinasabi niya lang, sino yung may pneumonia, sino yung namatay na, sino yung babae, sino yung lalaki, sino yung divorce, sino yung ganito, ganyan. Dito, broader na yung sa eco map kasi dito tinitingnan niya kung ano yung mga recreation nila, anong hobbies nila, nag-hunting ba, fishing, drinking, poker. Dito naman, work, shift, foreman. Dito naman kung ano yung mga sports, volleyball, softball, college sports, scholarship, counselor, youth mental, ano yung mga pangangailangan nila. Ito, friends. Small group of friends, interested role-playing, computer games, school, good student versus tense, and then church. Basta yan yung mga resources na nandyan sa community nila. Kung mapapansin nyo dito, di ba sabi niya, solid thin line, strong connection. So, positive yun siya. Etong dotted lines, kung mapapansin nyo yung line na yan, dotted siya, parang ganyan, ganyan, ganyan. Hindi siya sumpay-sumpay. Yan yung tenuous or hindi masyadong like okay na line. Hindi masyadong okay yung relationship niya dyan. Stressful naman yung ganyang zigzag, arrow, energy flow, and then line thickness, intensity. Kung gaano ba ka-intense. Kung gaano kakapal yung line, ganun din ka-intense. And yung mga arrow, yan daw yung energy flow or saan ba nanggagaling yung mga ganyan. So kung mapapansin nyo dito si Adam, si Luis, si Michelle, at saka si Greg. Si Greg, meron siyang small group of friends. And then dito din naman, si Greg din daw, medyo parang, di ba nakikita nyo yung dot? Medyo tenuous or medyo hindi sila okay ni Luis. And then, biglang dito naman si Luis at saka si Adam, okay naman sila, pati si Luis at saka si Michelle. And then, makikita nyo dito si Adam, meron siyang recreation or meron siyang hobby. Meron din siyang trabaho, baka siya yung foreman. And then also, meron din siyang college sport, volleyball, softball. Diba? So, makikita nyo yung ganyan. So, ano ba yung mga resources na meron sila? Meron silang simbahan, meron silang eskwelahan. So, diba? Broader na siya kasi yung sa genogram, pamilya lang ang pinag-uusapan doon. Dito sa eco map, lahat na, yes, nandun pa rin yung family, pero hindi natin focus yung family. Ang focus natin kung ano yung nasa kapaligiran nila, kung ano yung mga resources na nandoon sa community nila. Gets ba? So, I really hope na nagets nyo yan para makaproceed na tayo. Dito naman, gusto ko tong i-discuss kahit mag-isa lang siya kasi yes, lumabas to sa board exam. Principle of parsimony. So, ano ba yung tinatawag nating principle of parsimony? Gathering important information that are useful for the client case. Principle of parsimony, kukunin mo lang daw na data is yung relevant or yung importante sa client. Importante sa case. Hindi ka makikipagtsikahan sa client mo na sasabihin mo na, ma'am, ano ba lang trabaho ng asawa mo? May anak ka ba na lalaki, te? Like, ireto mo nga ako, parang mga ganun. Diba? Akala mo feeling close ka na sa ganun or magkakabil na kayo ng rapport. Which is, te, inconvenient, hindi yun pwede. Like, hindi ka makikipagtsikahan sa client mo kasi kung magtatalambuhay lang kayong dalawa doon, magsishare ka, magsishare siya, magsishare kayong dalawa, dahil hindi kayo matatapos, te. Hindi na matatapos yung case study nyo. Like, kaya nga meron tayong tinatawag na principle of parsimony or kinukuha lang natin sa client natin kung ano yung useful. Ano yung pwede nating ilagay sa case study. Ano yung importanteng tanong. Social worker only used data information that has relevant, importante, practical, to the situation at hand and is essential to the formulation of valid working judgment. Okay? So, I really hope na nagets nyo yan. Yung importante lang yung kailangang kunin nyo sa client. Hindi kayo makikipagtsikahan, hindi kayo makikipagchismisan.
Parsimony, yung pinaka-importante lang talaga. Parsimony. Tatandaan nyo yan ha. Lalabas yan sa board exam. Kapag hindi to lumabas sa board exam, pustahan tayo. Feel ko talaga lalabas yan kasi lumabas sa amin yan 2 beses na. Okay? So, ano pa? Ayun. So, I think that's all for today. So, dapat i-discuss ko to siya kahapon, 'di ba? Kaso nga nagka-earthquake. So, ngayon ko siya na-discuss. So, thank you so much for listening and please follow me on my TikTok at mycarsw and also on my YouTube na din at mycarsw para na din makikita nyo yung mga lecture ko doon. And also sa TikTok, may mga motivations and also. Yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!